Binabati ko po ang lahat po dito sa likod. Amen. Palakpak po kayo dyan. Dito naman po sa kabila. Amen. At kung sino po ang masayang puso sa umaga po ito, pumalakpak po sa Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Lahat po ay masaya sapagkat ito po ang pagkakataon na tayo po ay pagkatagpuin ng ating banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Amen? At muli po, maraming salamat po sa bawat isa na pumunta po rito. At of course, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa mga kapatiran natin na nasa ibang bansa po. So, welcome po kayo sa gawain pong ito ngayon at dalangin ko po na tayo po ay sama-sama po na makapakinig at makapagpuri sa ating Panginoon. Amen? So, praise the Lord. So, okay na po lahat. Mayroon pang upuan dito sa kabila. Amen. So, praise God. Amen. Hallelujah. So, sino po ang first time po ngayon na nakadalo po sa umaga pong ito? Taas pong kamay. Taas lamang po, hindi ko po kayo patatayuin. Amen? Ngayon lang po dumalo. Amen. So marami po sa likod. So they are excited sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. At excited din po sila ngayon sa ating pong gagawin, ating pong Season 4 basketball tournament ng QEC. Amen. So praise the Lord. Purihin ang Diyos at salamat sa Panginoon na tayo po ay pinagtagpo po sa lugar na ito. Hindi po kung kanino man, hindi po kay pastor, kundi narito po tayo para pagkatagpuin po natin ang ating banal na Espiritu Santo, ang ating Panginoon Kristo. Amen? Of course, welcome ko po kayong lahat at welcome kay Dr. Greg. Dr. Greg, salamat sa pagbabalik galing ng Pinas. So, welcome po. Sa lahat po nagbakasyon, welcome back po, mga kapatid. Amen? So, purihin ang Panginoon para po sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako po ay isang lingkod po ng mababang lingkod lamang po ng Panginoon. Ang pangalan ko po ay si Pastor Abner Rama. Isa po sa mga pastor po dito, pastol ng mga tupa dito sa Qatar Evangelical Church. So maraming salamat po sa inyo. Ako po ay Bisaya. And siguro may isa po tayong Brother Neville. Just take a look your neighbor there and then ask them to translate, no, ang aking pong mga Tagalog na may kasamang Bisaya mamaya. So, okay, amen, praise the Lord. And of course, welcome po sa mga other po natin, mga from other places, from other country. So, I believe Pastora Tere will be also the interpreter or nandun siya, lumipat siya. Amen, praise the Lord. Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. I think it's enough po no, sa ating pong introduction. Amen. So, maraming salamat po muli at ako po ay magtatagalog, English, Bisaya, or ano man, Ilocano, Bicolano, Ilonggo, Cebuano. Amen. So, bahala na po kayo. So, praise the Lord. At sa umaga pong ito, maraming salamat po muli na nabigyan po ako muli ng pagkakataon upang mag-share po sa inyo ng salita ng Panginoon. Maiksi lamang po i-share ko po sa inyo. 30 minutes lamang po and 1 hour. So, praise the Lord. Amen. Pipilitin ko po na matapos po tayo mas maaga kasi meron pa po tayo ibang gagawin. Amen. So, ang ating pong pag-aralan ngayon ay actually ang ating tema po sa buwang pong ito ay about the armor of God. Amen. So, since na naubos na po nila yung mga verses na amin po naka-assign po sa amin, so thanks Pastor Dave na siya po nag-assign doon sa mga namin, sa mga task namin kung ano i-share namin. No? So, halos naubos na, Pastor. So, praise the Lord. At ngayon po, babalik po ako sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. So, sige po. Ayun, medyo maliit. So, inanyahan ko pong lahat na tayo po tumayo at tayo po ay sabay-sabay na basahin po natin. Kung makita nyo po at kung may mga Bibles po kayo nadala nyo, pwede rin yung basahin. So, dito po sa English Standard Version, po, sabi po, basahin po natin sabay-sabay, Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Sabi po rito, "And you were dead in the trespasses and sins, in which you are once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work, and the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desire of the flesh and the mind. And we're by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love
with which we love us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages we might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. So, let us pray po. Father God, we want to thank you, Lord, once again, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon. Bigyan mo kami ng kaunawaan. O Lord, upang maintindihan po namin ang mensahe sa umaga pong ito, Diyos. Dalangin ko, Banal na Espiritu Santo, na ikaw pong magbigay sa amin ng direction, manguna, Panginoon. Lord, at hindi ko hinahayaan, Panginoon, na ang kaaway ay disturbuhin ang iyong mga anak sa umaga pong ito sa pakikinig. Let your Holy Spirit, Panginoon, patuloy na mangusap sa bawat puso namin. Lord, maraming salamat. Ay dalangin ko din, Panginoon, na magkaroon po ng clarity. Lord, ang aking pong pag-share, Panginoon, at itong mga word na lalabas sa aking mga bibig, Panginoon, Lord, hindi ko inaangkin, kundi ito po yung nagmumula sa iyong Banal na Espiritu Santo, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Palakpakan po muli natin ang Diyos. Amen. Isa po sa natutuwa ang Diyos kapag atin po siyang pinapapurihan. Amen po mga kapatid. So dito po, balikan ko lang yung konting background po ng Ephesians chapter 2 or Book of Ephesians. Ito po ay sinulat po ni Apostle Paul, no? Around, sabi nga, marami na nagsabi dito na sinira din po nila dati, about AD 60 to 62. So, at least, kinonfute ko, at least mga 1,900 something after Jesus Christ, yung pagkamatay ni Kristo, no? So, it was actually si Paul, parang ko din dati na nakakulong po siya doon sa Roma, no? Sinulat po niya ito sa mga Kristiyano, sa mga taga-Episo, and sa churches in Asia Minor, which is now modern day Turkey. So, that time, the Gentile beliefs that had come out of pagan worship and occult practices. So, sinulat po ito ni Paul sa mga Kristiyano, doon po sa Asia Minor, doon sa kanyang mga kasamahan, yung mga mananampalataya na mga na tumanggap na sa ating Panginoon Kristo, sinulat niya ito para proteksyonan, para bigyan sila ng paunang warning, no? Advance warning po sa kanila sapagkat these churches, they are surrounded by different kind of worshipers. So they are worship the pagan or they are practicing and occult practices. So marami pong mga bagay na pwedeng ikaliligaw po ng mga mananampalataya. So sa umaga pong ito mga kapatid, since na dito po sa ating binasa sa verse 1, sinabi po niya rito, you were dead in the trespasses and sins. So pinamagatan po natin that God made us alive with Christ. Amen? So, kung babalikan po natin mga kapatid, dito po sa verse 1, sinabi po niya rito that as I'm reading in New International Version, sabi po rito, as for you, you were dead in trespasses, transgression, and sins. So, itong verse 2 po, ito po ay pinapakita po rito ni Paul na ang mensahe na binigay ng Panginoon sa kay Paul ay patungkol po sa kalagayan po ng isang tao, na hindi pa nananampalataya sa Diyos, no? So kumbaga yung ang position natin na hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Tapos, dito pa din, kung nabasa po natin, ano po natin kanina, yung binasa natin, it is also yung paraan ng Diyos doon sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Amen? At kung ano tayo
ang last na binasa po natin, pinakita din po dito kung paano po tayo lalakad sa Panginoon na tayo ay nakakilala na sa Panginoon. So, isa-isahin po natin mga kapatid. Dito po sa 1 to 3, sabi po niya rito, and you were dead in trespasses and sins. Tayo yon, yung mga tao. Nung tayo po ay hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, we are dead to sin. We are separated sa ating Panginoon. Why? Because of disobedience sa ating mga ninuno sa pamamagitan po ni Eva at ni Adan. Once again, sasabihin ko po sa inyo. Kaya po kailangan po natin, sinabi po dahil sa kasalanan ni Adam at ni Eve, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Kaya sabi pa sa salita ng Panginoon, lahat tayo ay makasalanan. We are all sinners. We are come short full of the glory of God. Amen? Hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon because we are sinners. Hello? Amen? Sinabi po niya rito that sa verse 2, in which you once walked following the course of the world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now work in the sons of disobedience. Itong mga sinabi ni Paul dito, ito po tayo nung hindi pa tayo nakilala sa Panginoon. Na tayo daw ay lumalakad na ayon sa pamantayan ng world. Amen? We are following the prince of power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Lahat po tayo mga kapatid ay wala po tayong ginawa nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Wala po tayong ginawa kundi sumunod, lumakad sa pamantayan ng sanlibutan. Amen? Hello? Kaya sinabi po rito, among whom we all once live in the passion of our flesh. Did you remember Bishop Bida preached last Friday? Amen? How to be dead in lust, I think. Di ba? So lahat po tayo ay lumalakad po doon mga kapatid. Ito po yung kalagayan po natin before po tayo nakakilala sa Panginoon. Amen? Everything out of the desire, carrying out the desires of the flesh and the mind, and whereby nature children of wrath, like the rest of mankind. Amen? Lahat po tayo ay lumalakad, dala-dala po natin yung mga pamantayan ng sanlibutan. Kaya tayo ay hiwalay sa Diyos without any relationship sa ating Panginoon. Now, kailangan po natin, mga kapatid, na matutunan natin, kailangan po natin malaman kung bakit kailangan nating maligtas. Amen? Sapagkat we are separated from God. We are dead to sin. Ibig pong sabihin, patay tayo spiritually. Amen? So, kailangan po na tayo po ay malaman po natin that we are spiritually dead, mga kapatid. Amen? Aminin po natin sa hindi, we are spiritually dead. We are separated from God kapag wala po tayong relation sa ating Panginoon. Amen? Hello? Maliwanag po ang sinabi po ng salita ng Panginoon, mga kapatid, that we are separated. Hindi tayo makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Di ba? So, dahilan sa ating kasalanan. Sabi po sa Isaiah chapter 59 verse 2, sinabi pa nito, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Sabi ni Paul, lumalakad tayo sa mga bagay na makasanlibutan. Mga fleshly desire, lumalakad po tayo doon. Yung po ay sinasabi po, yung po yung pinapakilala na yung mga bagay na yan, kapag wala, hindi sa Panginoon, kapag hindi karapat-dapat sa Panginoon, ang sinabi niya, ito ay masasama. Ito yung dati tayo. Sinabi mo rito na masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkaiwalay ninyo sa Diyos. Lahat po tayo noon masasama. Amen? Wala pong tao, sinabi ng salita ng Panginoon sa Book of Romans, walang matuwid kahit isa. Lahat po ay masama. We are all sinners. Amen? But because of God's love sa atin, mga kapatid, binigyan po tayo ng pagkakataon. Because of His grace, binigyan po tayo magkakataon na makalapit sa Diyos. Amen? Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Alam mo mga kapatid, kapag nananalangin tayo sa Diyos, kapag wala tayong relasyon sa Diyos, hindi tayo dinidinig ng Diyos.
Hindi ko po sinabi yan. Sinabi po ni Prophet Isaiah. No? Sinabi po niya roon na, ano to? Why like this? Okay. Okay. So, sabi niya rito, na kapag tayo ay may mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, unang-una, hiwalay tayo. Pangalawa, hindi tayo dinidinig ng Diyos. At hindi tayo makakakita sa Kanya magpakailanman. Amen? Kaya kailangan po natin na tayo po ay may relasyon sa ating Panginoon. Amen? Tayo po ay hiwalay sa Diyos. Tayo po ay hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? We are dead spiritually. So, separate tayo sa Panginoon, separate tayo sa Diyos. At ito po ay nakaapekto sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, ang ating pong kasayahan ay parang temporary lang. Hindi talaga siya pure kapag tayo ay nakaranas ng mga bagay na mga joy sa ating puso. Bakit? Hindi talaga yung buhay natin ay hindi nakayaya sa Panginoon. In Romans 3:23, sabi po doon, for all have sinned, fall short of the glory of God. Amen? Di po tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon because of our sin. Because ang tao ay nandun yung kasamaan. But thanks be to God, sapagkat tayo narito ngayon para makapakinig po ng salita ng Diyos. Para mabigyan po tayo ng tunay na direksyon na kung papaano tayo lumakad sa Panginoon at ang pagkakaiba natin that we are walking sa sanlibutan ito. Amen? So, for all have sinned, fall short of the glory of God. Amen? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. These verses are, sa tingin natin, very basic po sa atin lahat. Pero mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, this is the very powerful na mensahe ng Diyos para sa ating lahat, para sa mga tao na naabot ng broadcast na ito. Gusto ng Diyos na tayo ay hindi mapahamak, di ba? Gusto ng Diyos na tayo ay makasama niya sa kalangitan, sa kanyang kaharian. Kaya minsan, tinitake na medyo light lang. Pero salamat sa Diyos, sa grasya ng ating Panginoon, patuloy siyang nagpapaalala sa atin. Amen? So, sa Colossians chapter 2, verse 13, sinabi pa nito, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us of all our sins. No? Ano po yung dito? Bakit nakasama tong circumcision or uncircumcision? Parang napakalayo, no? Sabi po rito, ang circumcision sa Greek word is peritomy, no? Ang ibig sabi niya literally a cutting around of the Jewish rite of the circumcision. So lahat po, kaya nga po sa mga kalalakihan, naintindihan po natin ito. Pero sa kanila, may iba silang ibig sabihin. Sabi niya, ang meaning daw ng circumcision is not made by human hand, that is something that by God rather than by human action. So para sa atin, sa panahon ito, sa panahon ni Kristo, yung puso natin, kailangan ma-circumcise yung puso natin, kailangan mabago ang puso natin para tayo ay makasunod sa Diyos. Amen? Hello? Kailangan ma-circumcise yung puso natin para makasunod tayo sa Panginoon. Bakit? Ang sinasabing circumcision dito, ito po ay yung old nature ng tao. Ito po yung old nature natin. Na kailangan tayo doon sa old nature natin mabago. Ang magbabago niya ng ating Panginoon Kristo lamang po. Amen? Sa pagbigay ng kanyang buhay, doon lamang po ma-circumcise yung puso natin. Amen? Hello? Sabi po rito, referring to the inward transformation Christ performed in us, believers. Sa loob po. Last month po, ang ang tema po natin is about transformation. Ang tanong, may nag-transform na po ba sa atin? Na-circumcise na po ba natin, sa atin yung old nature natin? Amen?
So, praise God. So, sabi po rito, the circumcision of Christ is a spiritual circumcision performed by God. It means our old sinful life is cut away. Amen? Kaya mahalaga po na tayo mga Kristiyano, lumalakad tayo na ayon na sa kalooban ng Diyos. Ang mga totoong Kristiyano ay hindi na lumalakad doon sa ating old nature, sa ating paglakad doon sa sanlibutan. Maliwanag po. Kaya po, tayo ay niligtas ni Kristo para alisin tayo doon sa ating old nature at bibigyan tayo ng panibagong buhay. Amen? And we are united with Christ in His death and resurrection. Amen? Ephesians 2, chapter 2, verses 4 to 7. Sinabi po rito, but God, being rich in mercy. Ano daw ang Panginoon? Rich in mercy. Ano bang mercy sa Tagalog? Awa. So, ang Diyos natin, sabi ni Paul, ang Diyos natin ay punong-puno ng awa. Bagamat tayo ay makasalanan at hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ang Diyos natin ay masyadong maawain. Sabi nga sa ibang may nabasa ko doon, that our God is lavish in His love. Lavish. Babasa niyo sa book of Ephesians, I think yan. Ang pag-ibig ng Diyos is lavish sa atin. Amen? Sabi po rito, but God being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Now, naunawaan nyo na ang pag-ibig ng Diyos. Bakit ka narito ngayon? Sapagkat tayo ay walang pag-asa, ngunit binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos sapagkat siya ay maawain. Amen? Gaano man kapatid ang kasalanan natin, anuman yung kasalanan natin dati, kayang paputiin. Gaano man kaitim ang budhi natin, kayang paputiin ng Diyos, kagaya ng nibi. Amen? Ng nibi. Yellow yata yun. So, sabi po rito, by grace, you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Naunawaan nyo? Amen? Bagamat daw tayo ay makasalanan, ngunit sa napakalaking pag-awa ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa atin, sabi niya, kahit na tayo ay even we were dead in our trespasses, in our sin, sabi niya, but God made us alive together with Christ. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang tanong, may pinipili ba ang Diyos? Ang pinili lang ba ng Diyos yung mga matuwid o matitinong tao? No. Lahat. Kriminal ka man, magnanakaw ka man, ano ka man dati, tanggap ka ng Diyos sapagkat ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos is napakalaki at napakalawak. Amen? Hallelujah. Sabi pa rin sa verse 7, so that in the coming ages, they might show the immeasurable riches of His grace and kindness toward us in Christ Jesus. Ano daw? Intindihin natin? So that in the coming ages, we might show the immeasurable riches of His grace and kindness towards us in Christ Jesus. Na sa bandang huli, bagamat tayo ay makasalanan at binago tayo ng Diyos, tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, at sinabi niya, maipapakita natin itong walang, immeasurable, walang limitless, no? Sabi niya, maipapakita natin, it will show sa mga susunod na mga henerasyon. In the coming age, sabi niya, we might show the immeasurable riches of His grace. Ito papakita natin, kaya nung nakakilala ko sa Panginoon, nagpatuloy ako sa pag-share ng salita ng Panginoon doon sa mga tao sa sunod. Kaya nandito tayo ngayon. Amen? Nandito ka ngayon dahil may mga tao na nag-share sa'yo ng Word of God about salvation. Amen? Because we don't know before. Hindi natin alam kung anong kaligtasan, hindi natin naunawaan. No? Ang alam lang natin dati is if we do good things, we are saved. No. As sinabi na sa verse 8 kanina that we are saved by grace alone in faith in Christ Jesus. Amen.
Not by our works. Why? Because kung ang kaligtasan natin ay sa pamagitan po ng ating pong mga gawa, mabubuting gawa, then Jesus Christ, hindi na kailangan pumunta rito. Amen? Hello? Unawaan? So, yung natanggap nating kaligtasan, ito po ay ipapasa natin, ipapasa doon sa mga napasahan natin, ipapasa din nila hanggang sa makarating sa lahat ng mga tao ang ebanghelyo ng kaligtasan. Yung kabutihan ng Diyos, yung kindness ni Jesus Christ. Amen? Kaya po maraming mga tao na numbalik sa Panginoon. Amen? Pangalawang point po is, Christ made us alive. So, dati kanina nung sinabi, we are patay sa Panginoon. Amen? We are dead because of our sins, our transgression and sins. Ngayon, buhay na tayo. Amen? Naulawanan nyo na. Kanina, patay tayo. Nung tinanggap natin si Kristo, ang kanyang salita ng kaligtasan, binuhay na tayo ni Kristo. Amen? At magiging kakasama tayo ni Kristo. Amen? So, sabi sa Juan 3:16, sabi niya rito, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hello? Sinabi ba ng Diyos na para maligtas ka, kailangan lumuhod ka, papunta doon sa saan mang bundok yon? Sinabi ba na magbigay ka ng maraming mga pira sa simbahan para maligtas ka? No. Ang sinabi lang ng Panginoon, sinabi mismo ni Jesus Christ, siya mismo nagsabi, na ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ang gusto ng buhay na walang hanggan? Taas ang kamay. Sabay palakpak sa Panginoon. Amen? Ako gusto ko buhay na walang hanggan. Amen? Marami tayong pag-iyak dito sa sanlibutan ngayon. Pero mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, kapag nasa Panginoon na tayo, sa Book of Revelation, sabi ng Panginoon, pupunasan ng Diyos ang ating mga luha. Dito punong-puno tayo ng pagluluha sa sanlibutan ito. Pero kapag tayo magpatuloy, makasama natin ang Diyos, yung mga luha na yan ay pupunasan ng ating Panginoon Kristo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Romans chapter 5 verse 18. Sa John chapter 3 verse 16, hindi lamang po sinabi, hindi lang po niya sinabi na mahal ko kayo, mahal ko ang sanlibutan. Kasi pwede natin sabihin yan eh. Di ba? Mahal kita, para sabihin, pero niluloko lang pala natin, di ba? Minsan may nagsasabi sa atin, mahal kita. Pero minsan hindi talaga totoo. Hello? Anong sinabi ni Kristo? Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sabi sa unang, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sinabi niya na gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos. Pero sa Romans chapter 5 verse 8, sabi na po rito, ngunit, yung pag-ibig ng Diyos na yan na sinabi ng Diyos sa papadala si Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay, hindi lang niya sinabi. He's not only speak to them. But ang sinabi niya dito sa Romans chapter 5 verse 8, sinabi niya, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Wow, mga kapatid. Amen? Iyon ang pagpapatunay, mga kapatid, na si Kristo ay pumarito para patunayan ng Diyos na mahal niya tayo. Amen? Kasi minsan sinasabi natin, mahal natin ang tao, pero hindi naman talaga totoo eh. Kaya nga, pag mahal natin ang Diyos, nagbibigay tayo. Pag mahal natin ang isang tao, nagsishare tayo. Sinabi ni Pastora Tere kagabi. Di ba? Na mas maganda daw magbigay sa mga tao kasi nakakagaan ng puso. Totoo yun, mga kapatid. Amen? Once that we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, sigurado tuwang-tuwa ang ating Ama sa langit. Amen? So, dito pinatunayan ng Diyos. Kasi,
Hindi talaga tayo makakaabot. Kahit anong gagawin natin, no. Hindi tayo makakaabot, mga kapatid. Amen? So dating patay tayo, ngayon binuhay tayo ng Diyos sa ating, kung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon Kristo na siya ang pumarito upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Sa Titus chapter 3 verse 5, sabi po rito, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Ibig sabihin ng habag? Pag-ibig din, no? Parang ganon din. So, pag-ibig, mas malalim pa itong habag na sinasabi ng Diyos. Amen? Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Sinabi ng Diyos, sinabi ni Kristo kay Nicodemus, sinabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang born again, mga kapatid, is not religion. Amen? Klaruhin po natin. Kasi minsan, pag tinanong tayo, saan kayo gatin? Sa QEC, sa born again kami nagatin. Amen? Lahat ng mga tao na tumanggap sa ating Panginoon Kristo genuinely sa kanilang buhay na bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, tinatawag tayo na born again. Tayo ay pinanganak na muli sa Espiritu. Amen? Sinabi ni Jesus kay Nicodemus, maliban na ipinganak ka sa Espiritu, sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makapunta sa langit. Kailangan natin, mga kapatid, ma-circumcise yung puso natin. Kailangan na magkaroon po ng pagbabago yung old nature natin. Amen? The moment you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, the Spirit of God, siya ang nakipag-usap sa ating espiritu. Bakit sinabing patay tayo sa espiritu? Bakit patay tayo nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos? Because our spirit is, ang patay sa ating buhay ay ang espiritu natin. Amen? In Romans chapter 16 or 16 or 16:1, I'm not mistaken, isure na lang nyo, na ang espiritu ng Diyos, siya ang nakipag-usap sa espiritu ng tao. Amen? Siya ang nagbago. Siya ang nagpukaw sa ating espiritu para tayo makakilala sa ating Panginoon. Dati ang espiritu natin ay tulog patay. Amen? Kaya sinabi rito ni Paul, dito sa Titus chapter 3 verse 5, sinabi niya na, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi hindi sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Amen? 2 Corinthians chapter 2 verse 5 verse 17. Palagi natin itong binabanggit sa lahat ng mga preaching na rinig po natin. Sinabi niya rito, kaya't kung makipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ay napalitan na ang kanyang, napalitan na ng bago. Now, ang dating old ways natin, dating old nature natin, kapag tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, maliwanag po mga kapatid, na tayo ay binabago na ng Diyos. Dati, tayo ay maraming mga kasalanan na nagawa, marami tayong mga bagay na ginagawa na hindi kayaya sa Panginoon. Amen? Nagsisinungaling tayo, marami tayong mga bagay na ginagawa na hindi po kayaya sa Lord. Ngunit kung ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoon Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas ng buhay mo, binabago ka ng Diyos. Amen? Araw-araw binabago tayo ng Diyos. Amen? Dating manginginom ka ng tubig, di ba? Ngayon, naghahanap ka ng juice. Amen? Dati, umiinom tayo na may kulay. Ngayon, gusto natin limon na walang kulay. Tubig na lang. Amen? Naintindihan niyo po mga kapatid? Binabago tayo ng Diyos. Once na ang Panginoon pumasok sa ating buhay, ang Espiritu ng Diyos pumasok sa ating buhay, unti-unti tayong binabago ng Diyos. Amen? Sabi pa nga sa English dito sa Middle East, little by little, God
change us. Amen? Hindi na tayo sim-sim noon. Amen? Kaya magtataka ka, yung dati mong kaibigan, ngayon natataka, ayaw na, umano na. Ayaw na pag ginanong kaibigan ko, niyaya, ayaw na. Gusto na palagi sa church. Gusto na palaging kasama ng, mga bowlers, marami pong bowlers dito na nagbago na. Amen? Gusto nila, kasama nila palagi nilang bowlers. Ayaw na nila doon sa Thursday night doon sa ibang lugar. Binabago tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen? At ito'y maliwanag, hindi ko po sinabi. Sinabi po ng Diyos. Kaya ang nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Ito'y napalitan na ng bago. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Doon pinakita ng Diyos yung sinabi niya na rich in mercy and great love. Amen? Kapag mahal mo ang isang tao, halimbawa, parent ka, pag mahal mo yung anak mo, hindi mo siya pababayaan. Whatever happens sa anak mo, hindi mo siya pababayaan. Amen? Mahal mo pa rin siya. Amen? Ganon din tayo, gaano man tayo kasuwail sa paningin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay sinabing pag-ibig at ang pag-ibig na Diyos ay hindi ito magbabago. Amen? Sinabi niya, mahal ko ang sanlibutan, ipapadala ko ang aking bugtong na anak na kaisa-isa. Pag mahal mo ang Diyos, si Abraham, mahal niya ang Diyos, kaisa-isang anak niya si Isaac. Sinabi ng Diyos na ihandog mo. Ano ginawa ni Abraham? Sumunod siya. Amen? Every time, mga kapatid, na ang Panginoon ay nasa sa atin, hindi tayo pababayaan. Amen? Every time na tayo ay lumapit sa Diyos, kung gusto natin ng pagbabago, babaguhin tayo ng Diyos. Amen? Kasi pangako niya yon. Hindi pwede magkaroon ng kontrary ang salita ng Diyos. Pag sinabing pag-ibig, ibig ng Diyos ang tao, mahal niyang tao. Nung nagkasala si Eve at si Adan, nung nakita nila sa kanilang sarili na sila'y hubad, nagtakip sila ng dahon. Pero anong ginawa ng Diyos? Nung tinanong sila, nasaan kayo? Nagtago kami kasi nagkasala kami. Nakita pala, hubad pala kami. Anong ginawa ng Diyos? Nabasa niyo ba yon? Nakita ng Diyos na dahon lang ang inilagay sa kanilang katawan. Ang kahihiyan ng tao, yung kasalanan, yun yung kahihiyan ng tao eh. Nakikita natin. No? Ano ginawa ng Diyos? Nagkatay siya ng balat ng kahoy, hayop. Amen? Sacrifice, mga kapatid. Jesus Christ, sinacrifice niya kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para bigyan lang tayo, para mawala yung kahihiyan natin, yung kasalanan natin, mga kapatid. Amen? Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, sinabi po rito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Yun ang sinasabi natin kanina. Kung ang kaligtasan lang ng tao ay sa pamamagitan lang sa mga mabuting gawa ng tao, magyayabang ka lang, kapatid. Hindi mo papupurihan ng Diyos. Amen? Kaya ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng grasya ng Diyos sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Napakasimple, wala ka nang gagawin, kundi tanggapin mo lang si Kristo bilang Diyos tagapagligtas. Amen? So, salvation is a gift. Yun yung nakita nating dyan. Grasya. Ang kaligtasan ay gift lang mula sa Panginoon. Pag ang gift mo na binibigay sa'yo ng kaibigan mo, tatanggapin mo ba? Tinatanggap mo ba? Of course, tatanggapin mo. Kapag tinanggap natin ang kaligtasan na ini-offer ni Jesus Christ sa atin, simple lang, manampalataya lang tayo. Amen? Romans 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. Hindi niya tinutukan for God, sabi doon that for we have sinned, come short of the glory of God.
or fall short of the glory of God. Hindi lang niya tinuldukan doon. Sinabi niya, sapagkat ang kabayaran for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Yun ang tunay na pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. It is by God who work with us, make us where we are. He has given us a new life because we are united with Christ Jesus. He saved us so that now we can do good things in our lives. Those are good things that He has already prepared for us to do. Ang good works, mga kapatid, is after na tinanggap mo si Kristo. After nang nasave ka na sa Diyos. Nasave ka na. After na tinanggap mo na si Kristo bilang Diyos na iyong tagapagligtas. Doon ka na mag-start ng good works. Kaya po maraming mga dating mga kriminal, si Bill Auhiro, dati siyang kriminal, dati siyang heinous crime, kumbaga marami siyang mga ginagawang kalukuhan. Pero nung nakatanggap siya sa kaligtasan sa Panginoon, naging missionary na siya. Lahat ng ginagawa niya ay puro kabutihan. Amen? So palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Now, bago po ako magtapos sa last point ko po, ay nais po natin, isa po sa mga kapatiran natin, isa po sa mga bunga ng ating pong ginagawang basketball. No? Isa po sa mga bunga noon, siya po ay magbibigay sa atin ng konting testimony, maybe 3 minutes. Magbigay po siya ng testimony sa atin kung paano po siya binago ng ating buhay. So let's welcome po natin si Pastor na? Kaagad-agad. Brother Piki. Karel Pasko. Karel. Dito. Siya na po, kinakabahan po. Hey, good morning po sa lahat, no? Yung mga bagong invite, welcome po sa inyo dito. Okay po. Siguro yung iba sa inyo, kilala po ako dito, no? Kasi gala po ako dati sa Doha, eh. Basketball dito, basketball doon. So, gusto ko pa lang po i-share yung buhay ko nung wala po akong Kristo, no? Kasi, namuhay po ako ng dito, eh. Kumbaga, manginginom po ako, eh. Tapos, basketball dito. Yung wala ka pong pakialam kasi first time ko mag-abroad pero may asawa na po ako. So, may asawa na po ako nun. May 2 na kaming anak. And then, tawag dito. Wala, namuhay po ako ng sarili ko. So, wala akong iniisip. Kasi sa Pinas, di naman ako sumasahod ng sahod dito. So, gawin ko kung anong hindi ko nagawa before. So, dumating din sa point na nagkasala ako sa asawa ko. Kasi, yun nga, dala ng homesick po, no? Kasi, wala po akong Lord nun, eh. Ang hirap po ng walang Lord sa buhay. Kasi, gagawin mo lahat talaga kung saan-saan kayo mapupunta. So, hanggat one day po, no, nanawa po ako sa mga pinaggagawa ko sa buhay. Tinanong ko sarili ko, ano ba talagang balak ko sa buhay ko? Ganito na lang ba ako maglalaro, magiinom, TikTok dito, TikTok doon, makahanap ng chicks. Pogi ako dati, eh. Hindi, totoo po, no? Iyan po yung realidad ng abroad, eh. Kasi di pa kasi uso yung yung tawag dito, yung card. So, ang lakas po ng tip, ang taas ng kitaan. So, magagawa mo talaga kung anong gusto mo. Wala yung asawa mo, eh. Report ka lang dito ka, misis. Okay na ho. So, akala naman niya, okay, no? Tapos, kumbaga, namuhay po ako ng YOLO. Naniniwala po ba kayo doon? Yung you only live once. So, ganun po ako namuhay dati. Tas pinangarap ko rin siyang kunin kasi nanawa na nga po ako, eh. So, kung anong mga pinaggagawa ko, wala namang nangyayari. No? And then, dinala ko ho siya dito. Praise God, nadala naman siya. Kaso, doon pa lang pala mag-start yung journey ko. Ang paghihirap namin.
journey ng paghihirap po. So, ayun. Sa bigyan ko lang po kayong idea, yung 2 years po siyang walang trabaho. Buhat-buhat ko ho yung lahat ng responsibilidad. Wala po akong Lord nun. At, ang tawag dito, akala ko, pagdating niya dito, magiging okay po yung lahat. And then, maayos ko kasi expected ko na agad siya makakapag-work. Hindi naman siya agad nakahanap ng work. So, talagang dumating pa sa point na dalawang beses ko siyang in-apply ng visa. Yung back pay ko sa dati kong kumpanya, nauubos na. Dumadating din sa point na 120 real nang natitira sa aming dalawang mag-asawa. Tandang-tanda ko po yun. Hindi po biro yun. Ang bigat-bigat po nun, no? Kasi 120, paano pong nangyari yun? So, tapos ang pinaka-worst po dito, wala na ho siyang chance kasi mag-expire na po yung visa niya, family visa niya. Sinend ko po siya sa Dubai para makahanap ng trabaho. Kaso, Thursday po yun, nung sinend ko siya sa Dubai, hinatid ko po siya sa airport, nagpaalam po ako sa amo ko. Pag-uwi ko po, parang bumagsak po yung mundo ko. Kasi, dinala ko po siya dito para magsama kami. Mag-umpisa, i-correct kung anong mali kong nagawa sa kanya. Tapos, ayun, hiwalay na naman po kami, no? So, sobrang sakit ko. Pag-uwi ko, pagdating ko sa kwarto namin, dun po sa Duhail, iba po yung naramdaman ko. Yung asawa ko, wala. Nasaan siya? Sabi ko, talagang umiyak po talaga ako. Talagang, hindi ko alam. Dumating pa sa point na gusto ko na yatang magpakamatay. Tapos, talagang, question ko si Lord. Lord, anong plano mo sa akin? Sabi ko, hindi ko nakaya lahat to. Sabi ko, wala na akong pera, wala akong matakbuhan na kaibigan, kamag-anak, ni ate ko sa Dubai na may kaya-kaya naman, di ko matakbuhan. Wala po akong sapat na hindi talaga, bumagsak ko talaga. Mga 2 hours ako akong umiiyak. Then, sorry po ha. Then, ayun po, no? Thursday night po yun, nagdesisyon po ako. Kailangan ko magdesisyon kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko kinabukasan. Kailangan ko mag-umpisa ulit. Ang solusyon ko, uminom. Yayain si Haldin, katiping bahay ko lang siya eh. Sabi So, tabing bahay ko lang ho kasi siya eh. Yayain siya uminom. Pero ito po yung siguro kasi ini-invite na po kasi ako sa church noon. Parang wala namang mangyayari sa akin kung after ko uminom eh. Parang hindi ko po alam eh. Biglang may pumasok sa isip ko, magsimba ka. So, ayun, nag-decide po kung hinayaan ko po yung gabi na matapos at magsimba. So, dito po yun sa QEC. Pumunta po ako dito, bit-bit ko po yung bigat ng problema. Sobrang bigat ho talaga. Kasi, siguro, kahit pambili ng 3 manok, wala ako eh. As in, wala ho talaga. Tapos, may 2 pa kasi sa freezer. Kaya, so, ayun po, no? So, pumunta po ako dito, nagpasundo po ako ang Kuya Dads noon. Nandun po ako sa may hagdanan. So, tapos, iniintindi ko po yung sa worship team, yung kumakanta. Parang may pumasok po sa amin. Hindi ko alam ano pong kanta yun, yung parang, I hear your invitation. Parang may something, may pumasok na, parang may gustong sabihin si Lord sa akin. Tapos, yun po yung naramdaman ko, yung kapayapaan. So, yun po yung sign. So, doon na po nag-umpisa ang lahat. So, kasi, yung bigat ho ng problema, stress, depressed, lahat, wala na ho. Pag nakaramdam ka ng kapayapaan, napakalaking bagay ho nun. So, may awa po talaga yung Lord, no? So, doon na ako nag-umpisa mag-church. At sa kabutihang palad po,
hindi ko alam hanggang ngayon, patuloy ho yung binibigay ni Lord na blessing sa aming mag-asawa. Nagkaroon kami ng anak. So, ang gusto ko pong ipahatid dito, hindi lang po bola. Pwede po siya, magbola po tayo, dalhin po natin si Lord. Kasi hindi po natin alam yung mangyayari sa basketball. Kung basketball lang, hindi po sapat eh. Uuwi ka, hindi mo alam kung anong mangyayari. Pero yung Lord, kung dala-dala nyo po sa buhay nyo, ang laki po ng ibibigay sa inyo. So, hindi ko na po nasunod yung yung aking sulat. Nagulat po kasi ako, nagbanyo ako kasi kabang-kaba na po ako paglabas ko. So, ayun po, mahal po tayong lahat ni Lord, ano man pong problema nyo. Mahal na mahal po niya tayo. Gusto ko siyang ipagmalaki, hindi dahil sa sarili ko, siyang mahal na mahal niya tayo. Kung may problema kayo dyan, kayo mga ballers, alam ko iba-iba yung pinagdadaanan nyo. Mahal niya kayo. Tanggapin nyo siya ngayon na po. So, salamat po. Okay na po. Amen. So, amen po. Muli palakpakan natin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. No? I think, ano siya, season, ano yun? Season 2 or yata si, season 3. So, praise the Lord. Kasi, ang Diyos talaga ay hindi pinabayaan. So, nung sinare nga niya yung buhay niya sa amin, talagang magmamanangha ka din sa ginawa ng Diyos. Prayer lang kasi unang-una, may nagpipray sa Kanya. So, praise the Lord. At kapag ang isang tao ay di nag-isa, palagi siya na hinahanap yung mga kasama na mga katulong spiritually. So, nasama siya sa cell group ng bowlers. So, si Pastor Dave ang dati nung sa bowlers. So, praise the Lord, nagtuloy-tuloy po. So, bigay natin sa Lord ang papuri. So, ginamit itong season 3 ng basketball para makalapit siya sa Panginoon. So, praise God. So, amen. Continuous po tayo. So, saan na ba ako? Kalimutan ko na. Amen. So, dito na po tayo. Sinabi rito sa Ephesians chapter 2 verse 10, sinabi po rito, it is God who has worked in us to make us what we are. He has given us a new life because we are united with Christ Jesus. So binigyan siya ng buhay, no? Panibagong buhay, di ba? Mahalaga po na maunawaan natin, sinabi ni Kristo na kapag ikaw ay manampalataya sa akin, manampalataya ka at tanggapin siya bilang Diyos tagapagligtas, sinabi niya, babaguhin niya ang buhay ng isang tao. At makakaranas ka ng sinasabi doon na sa Romans chapter 6:23, sabi niya roon na magkakaroon ka ng buhay na masagana. Amen? In John chapter 10 verse 10, sinabi po roon na ang dyablo ay pumarito upang the thief come only to steal, to kill, and to destroy. Ganun yung ginagawa ng kaaway sa ating buhay. No? Pero sinabi ni Kristo, doon pa rin, sinabi ni Jesus Christ, I will come so that I will give you sinabi doon, yung buhay na masagana. The life, abundant life. Yun yung pangako ng ating Panginoon. Na kung ang dyablo ay para hatakin ka sa mga samang gawain, to steal, to kill, and to destroy, pero sinabi ni Kristo, pumarito ako para bigyan ka ng buhay na masagana. Pero mga kapatid, mayroong problema kasi kaya ang tao, hindi niya maranasan yung sinasabing kumbaga yung abundant life kasi nahati yung buhay niya. Ganun ang buhay na, minsan na, ako mismo na-experience ko yun nung ako'y bago sa Panginoon. Isang pa ako, pumupunta pa rin doon, sinabi nga ni Piki, umiinom. Isang paglinggo, punta ko sa church. Wala kong dumating ang panahon na wala kong peace of mind. So, ganun yung ng salita ng Panginoon na binabago tayo. Kaya ngayon sinabi doon sa 1
2 Corinthians chapter 5 verse 17 that if you are in Christ, you are a new creation. Old things are passed away and new things new things all things becomes new. Di ba? Tama ba? Tama, no? Ang lumang pagkatao natin ay nawawala na, binabago tayo ng Diyos, mga kapatid. Unti-unti tayong binabago. Hindi naman parang sili, pag kinain mo sili, ang kagad. Unti-unti tayong binabago ng Diyos. Ganon yung buhay na sinasabi ni PK. Unti-unti siya binabago ng Diyos. At hanggang dinala siya dito sa church na ito. Amen? So, tinatransform tayo. Actually, dito, mali itong word, ko dito. God transforms our lives. No? Sa bagay, okay na rin yan. Transform na rin talaga tayo. Amen? Unti-unti tayong binabago ng Diyos. From sinner, tapos binuhay tayo ng Diyos. Nung binuhay tayo ng Diyos, tinuruan tayo ng Diyos kung paano po tayo mamuhay na maayos yung buhay natin. Tinatransform natin. Dating dating kukon tayo, no? Sa transformation, naging kukon tayo, after nung kukon na yon, naging, ang tawag yung butterfly, di ba? Butterfly. Dati ang pangit ng kukon, di ba? Pangit ng buhay natin. Nung lumabas yung butterfly, iba-ibang kulay, napakaganda ng kulay. Ganon yung Diyos natin. Amen? Kapag binabago tayo, masama man tayo dati, masama man yung ginagawa natin, binabago tayo ng Diyos araw-araw. Tinatransform yung buhay natin. Amen? Hello? So ito ay hindi aksidente, mga kapatid. Sinabi dyan, those are good things He has already prepared for you, for us to do. Prepare kung bakit tayo narito ngayon, mga kapatid. May plano na ang Diyos sa atin. May plano na ang Diyos sa inyo. Amen? Darating ang panahon na itatransform ka ng Panginoon. Amen? At tayo ay lalakad ka na. Dating lakad mo is mga bagay sa sanlibutan. Ang ginagawa mo is mga bagay sa sanlibutan. Lalakad ka na ngayon na naayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Yung lumang pagkatao mo ay mawawala na yon. Ngunit darating na yung bago mong pagkatao. Amen? So, our God transforms our lives. Amen? So, James chapter 2 verse 17, sinabi po rito, in the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. Amen? Kung ikaw na nampalataya na sa ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas na iyong buhay, amen? Kailangan yung action natin iba na. Amen? Mag-iiba na yung way of life natin. Amen? Kasi nga sinabi, kung sinasabi mo na ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon Kristo, na dapat rin-transform ka na ng ating Panginoon, already transformed by God, but still you are walking doon sa sanlibutan, yon? May problema tayo dyan. Amen? Kaya kailangan, kung nanampalataya daw tayo, kailangan na may kasama na itong action. Kaya sinabi na rito, in the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. Amen? Kailangan ang ginagawa na natin, yung action na natin, alam na natin ang katotohanan, alam na natin na tayo ay gagawa ng mabuti. Amen? The same thing ang sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Sinabi po rito sa Matthew chapter 5, verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen? Tama? Dapat tayo ay nagliliwanag na sa ilagay ka man sa nakaitim lahat na tao, dapat maliwanag kang puputi ka doon. Amen? Ilagay ka man sa madilim na lugar, kailangan magliliwanag ka kasi dala-dala mo ang liwanag ni Kristo. Amen? Because sabi ni Kristo, I am the light of the world. Amen? Kailangan may action na tayo, mga kapatid. Yun po yung gustong sabihin po ni Paul dito, ni James dito. Amen? Sabi nga nito, nag-aaway pa nga si Paul at saka si James dito eh. Sabi ni James, patunayan mo yung faith na sinasabi mo. At patunayan ko rin yung sinasabi kong faith. Kapag yung faith mo lang action, patayan. Pero hindi sila hindi lang sila, kumbaga dinugtong lang nila. Tama naman si Paul.
Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, dinugtungan ni James, sabi niya, kailangan na dagdagan mo ng mga buti. Kung ang kaligtasan mo sa pamamagitan ng pananampalataya, then after po na naligtas ka, kailangan susunod yung mga buting gawa. So nagkasundo sila ni James. Amen? Ganon tayo. Kapag tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon bilang Diyos na tagapagligtas, yung pananampalataya natin na mayroon tayo sa Panginoon, kailangan ang kasunod doon is ay mabubuting gawa. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Dapat daw tayo ay magliwanag. Sabi ni Kristo, dapat magliwanag yung liwanag na dala-dala natin kung saan si Kristo po yun. Amen? So, para daw, sabi niya, they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, mag-glorify lamang po natin ang ating Diyos sa langit kapag tayo ay gumagawa ng mabuti after na tayo ay naligtas na. Amen? So, praise the Lord. At sige po, conclusion na po tayo. Sabi po rito, those who trust God and confess in His mouth that Jesus Christ is Lord and Savior, you will be saved. Those who trust Him now are forgiven, made alive spiritually, and empowered to live a new life for God's glory. Amen? Kapatid, hindi po huli ang lahat. Sinabi ni Paul, sinabi ng salita ng Panginoon, that today is the day of salvation. If the Word of God na pumasok, narinig mo ngayon, ay nagkaroon ka ng pang-unawa na mahalaga pala ang na ano mo sa sarili mo na tayo ay makasalanan. At naunawaan natin na binabago tayo ng Diyos. Pwede tayo mag-decide sa umaga po ito. Amen? Hindi ang salvation po, ang kaligtasan ay hindi po bukas. Hindi po mamaya. Sabi ng salita ng Panginoon, now is the time of salvation. Amen? Sige po, tayo po'y tumayo mga kapatid. Pikit po natin ating mga mata. Kung sino man po yung kung naunawaan niyo po salita ng Panginoon, kung sino yung gusto na tanggapin ang ating Diyos na tagapagligtas ng ating buhay, pwede po natin itaas. Pikit po natin ang mga mata, itaas po natin ating mga kamay. At ipanalangin, tayo po ay manalangin sa inyo mga kapatid. Sige po, taas niyo po kung sino po gustong tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Diyos na tagapagligtas. Thank you po. Salamat. Sinabi ng salita ng Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 20, sinabi ng Panginoon, ako'y pumarito sa inyong pintuan ng iyong mga puso. Ako'y kumakatok. Kung ako ay yung pagbubuksan, ako ay papasok at ako ay makikasalo sa inyo. Amen? At siya din po nagsabi na, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen? Sinabi din po ng salita ng Panginoon, kung ipahayag ninyo sa iyong mga bibig na si Kristo ay Diyos, kayo ay maliligtas. Amen? Maraming salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Let us pray po. At pwede po kayong sumunod sa maiksing panalangin ito. Panginoon Hesus, sa oras na ito, kinikilala po namin kayo na ikaw po ang tagapagligtas. Panginoon Hesus, ikaw ay pumarito para patawarin kami. Patawarin ako sa aking mga kasalanan. At simula sa oras na ito, inaamin ko na ako ay makasalanan. At sa oras na ito, humihiling ako ng kapatawaran. At sa oras na ito, ibinibigay ko ang aking buhay sa iyo. At ikaw na ang aking kikilalanin bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At sa oras na ito, pumasok ka sa aking puso. At sa oras na ito, ikaw na ang aking maging Diyos
ng aking buhay. At sa oras na ito, ikaw na ang mag-guide sa akin sa aking paglakad. Maraming salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Panalangin ko po kayo mga kapatid, lahat po ng mga nagtaas po ng kamay. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat po Diyos. Salamat Panginoon sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita that this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Lord, maraming salamat sapagkat maraming mga kaluluwa sa umaga pong ito na nagdeklara ng kanilang pananampalataya, nagpahayag ng kanilang kasalanan, at tinanggap ka bilang Diyos na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Ama, simula sa oras na ito, ikaw po ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo upang mabuksan ang kanilang natutulog na mga espiritu at ang kaunawaan sa iyong mga salita. Sa oras nito, Ama, maraming salamat po. Lord, nakita mo po ang kanila pong tunay na mga puso at tunay na pagtanggap nila sa iyo, Diyos. Ama, sa oras na ito, amin po silang nalapit sa iyo. Simula sa oras na ito, Ama, ikaw na po, O Diyos, ang kanilang kilalanin bilang Diyos at kanilang pagligtas. Dalangin ko, Lord, na baguhin mo po sila sa araw-araw. Dalangin ko, Lord, tulungan mo po sila na mapagtagumpayan po nila, O Diyos, ang anuman hamon ng sanlibutan ito. Ang anuman hamon ng dyablo upang ilayo sila sa iyo. Pakabalutin mo sila, Ama, ng iyong kapangyarihan. Na anuman ang ibabato ng dyablo, sila po ay maninindigan na ikaw ang kanilang Diyos na tagapagligtas. Ama, sa umaga po ito, dalangin po namin na isulat mo po, Ama, ang kanilang mga pangalan sa libro ng buhay. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat sinabi sa mga salita na isang kaluluwa na lumapit sa iyo at manumbalik sa iyo. Thousands of angels na magbubunyi sa kalangitan. Lord, not only one, Lord, sa umaga pong ito, marami pong mga kaluluwa. Nakita mo ang kanilang mga kamay. O Diyos, alam namin, Panginoon, na nagbubunyi ang lahat ng mga anghel sa kalangitan kasama mo sa kanilang buhay. Ama, maraming salamat po, Diyos. Patuloy po namin dalangin, O Diyos. Ikaw pa, maraming mga magdala ng maraming mga kaluluwa, Panginoon, upang sila po ay makakilala sa iyo, Diyos, bilang Diyos sa kanilang tagapagligtas. Ama, silyuhan mo ang mga salita mo sa kanilang sa aming mga puso sa umaga po ito, sa lahat na narito ngayon, O Diyos. Lord, na mga salitang ito ang magpaalala sa aming lahat. Panginoon, na once, Panginoon, na kami po ay dayain ng kaaway, mayroon kaming isang salita na it is written sa iyong mga salita. At kayo po ay nagtagumpay na more than 2,000 years ago. Lord, kaya kasama kami doon sa tagumpay na yun. Maraming salamat, O Diyos, sa umaga po ito sa aming pananambahan. Patuloy po namin tinataas sa iyo, God. Nalalami pang mga minuto sa aming pananambahan na patuloy mong pagpalain ang iglesia nito. Bless this church, Panginoon. Sa lahat, O Diyos, ng mga visitors, pagpalain mo, Panginoon, sa umaga ito. Maraming salamat. Sa iyo ko po, Lord, ibinabalik lahat ang papuri, pasasalamat, pinakapataas na pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ang lahat mo magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen.